Xin chào! Mabuhay! This is Teacher G, a Filipina teacher here in Vietnam. And welcome back po teachers sa isa na namang video about living and teaching in Vietnam. So, ang tagal ko ring nawala, as in, ilang buwan na no? Kasi lately, nag-iisip din talaga ako kung ano ba yung mga bagay na pwede kong ma-share sa inyo to make this channel more informative, especially for those teachers who are aspiring or already starting their journey in coming and working here in Vietnam. So, this one, teachers, pag-usapan natin yung pinaka-importante na sa tingin ko would be really helpful for you, which is about adjustment period. So dito, chichikahin ko kayo kung ano ba yung mga bagay na ikinagulat ko. Because teachers, I'm telling you, as early as now, meron talaga mga bagay din na ikakagulat kayo, no? So, I hope this one would help you out, especially kung nagsisimula ka na or magsisimula pa lang sa journey mo here in Vietnam. So, kung interested ka, simulan na natin! Number 1 is Vietnamese language. So, from mabuhay to xin chào. And dito teachers, napag-isipan ko rin talaga while I was still in the Philippines, mag-aral na ako ng mga basic phrases and words na maaari kong magamit dito during my adjustment period. Pero, ang hindi ko na-foresee is kung gaano kahirap aralin ang Vietnamese language. Because teachers, Vietnamese language is a tonal language wherein kailangan natin maging careful sa pronunciation natin because it might mean differently to the actual word that we wanted to say. Although 3 years na ako, no, almost 3 years na ako nagtatrabaho dito sa Vietnam, tinatry ko rin talaga yung best ko na acquire or yung maka-practice ng mga new words and then especially mga longer phrases and sentences para din mas maging easier yung pakikipag-transaction ko sa labas. So, yun, teachers, kung meron kayong time na mahaba-haba pa, ensure na mag-aaral kayo or at least magamay nyo kung paano ba ma-pronounce yung mga basic words na gusto nyong malaman before coming here in Vietnam. Number 2 is food, of course, diba? So, as Filipino, gustong-gusto natin yung mga mag-greasy na pagkain, masarsa. So, coming here in Vietnam, teachers, medyo nagbago din yung dynamics ng pagkain ko. Kasi from adobo to pho, may mga cravings ka, diba? So, kapag may mga gabi, gusto mo kumain ng mga ganitong pagkain. Pero yun nga, unfortunately, since nandito ka sa isang bagong bansa, hindi mo agad-agad makukuha yung mga gusto mong pagkain. Like yung mga comfort food mo dyan sa Philippines. So, I advise you teachers, kung medyo pihikan po kayo sa pagkain, magdala kayo ng mga like canned goods or something that would help you out adjust sa pagkain natin dito. Kasi dito, although meron naman kahit pa paano, same yung pagkakalasa. Like, meron dishes dito na like chicken curry, yan. Meron din sa atin yan sa Philippines. Pero, maaano mo rin talaga na iba yung lasa nila dun sa nakasanayan natin sa Philippines. And as well dito teachers, napakadaming nilang kumain ng gulay. As in, like most of their dishes, like yung mga bread nila, pero dito talaga lahat, talagang from bread to soup to iba't ibang dishes. Meron din no, yung mga salad nila, lahat yan talaga may gulay. So, kung medyo nag-struggle ka sa pagkain ng gulay, teachers, I must advise na as early as now, mag-try na rin kayo na magtikim-tikim ng mga gulay. And also, teachers, dito rin po pala is meron silang, parang mahilig sila dun sa green leaf, which is coriander, if I'm not mistaken. So, medyo strong yung lasa nun para sa akin. Kaya, kapag kumakain ako sa labas, sinasabihan ko na agad yung mga vendor na, cheap, no green, mga ganyan. So, mga simple phrases din para, alam mo na, para hindi rin kayo magulat sa lasa ng mga pagkain na kakainin nyo. Number 3, teachers, is transportation. Kung dyan sa atin sa Philippines, is lalabas ka ng bahay na fresh, tapos sasakay ka ng public transport at magiging amoy mandirigma ka na agad-agad.
dito naman teachers, nagustuhan ko naman yung fact na napaka-accessible and napakadali ng transportation nila dito. So dito po, ang main transportation nila is motorbikes or motorcycles. So for those na hindi marunong mag-drive like me, meron po tayong Frenny na pwede nating i-download sa ating mga phone, which is yung Grab app. So yun. Especially sa mga cities, yun talaga yung pinakagamit-gamit nila. Pero kung mapupunta naman po kayo sa countryside and marunong naman po kayo mag-drive ng motorbike, may mga schools din naman nag-offer ng free vehicles or mga free motorbikes. Yung iba naman din, sila na yung nag-sponsor ng mismong kotse na magpupunta sa inyo doon sa school na tuturuan nyo. Pero kung gusto nyo rin naman talaga na mag-rent on your own, marami rin po dito nagpaparenta. Kailangan nyo lang magtanong-tanong at maghanap-hanap ng mas mura na pasok sa range ng pwede ninyong ibayad. Number 4, teachers, is yung appreciation nila sa mga educators here in Vietnam. So, in my case, teacher, with my kindergarten classes, grabe yung mga parents nila magbigay sa inyo ng regalo talaga. Like, randomly, may mga pa-thank you gifts sila to show appreciation siguro kasi tinuturuan mo yung anak nila. And somehow, nakikita nila yung improvement kahit hindi ganun kalaki, pero nakikita nila natututo yung anak nila sa iyo. With elementary naman and teenagers, may mga instances na they give you crafts or anik-anik or sometimes yung mga snacks nga rin nila tsaka mga foods. Yan, talagang ino-offer nila yan sa'yo. And usually, kapag bago ka nilang teachers, meron silang ipapapirma sa'yo yung mga notebook nila dun para ma-feel mo na artista ka kasi hindi mo naman, di ba? Dahil sa atin sa Philippines, nakakapirma lang ako dyan ng madami-dami kapag clearance na. Pero dito, hindi mo kailangan magpa-clearance para papirmahin ka nila. Which I find adorable kasi nga talaga namang na-amaze sila na may foreign teachers kami. And pinaka na-fascinate ako dito teachers is with my adult students. Actually, the first time na nakapagturo ako ng mga adults talaga, na-intimidate ako teachers. Of course, mga professional sila. Tapos, mas matanda pa sila sa akin. Talagang napapaisip din ako sa sarili ko like, kaya ko ba talaga to? Enough ba talaga yung knowledge ko para makapag-share sa kanila? And you would feel no teachers na hindi talaga nababase sa edad yung respeto na binibigay nila sa'yo. Kasi inside the classroom, all ears, all eyes, all attentions on you talaga. And I really find it na parang nakakatuwa naman. Kasi despite na alam nila na mas matanda sila sa'yo and alam nila na mas marami na silang experiences sa buhay sa'yo. Pero parang yun, lahat yun na ikinakalimutan nila. Kasi sa loob ng classroom, alam nila na kailangan sa way na gusto nila na yung mga sinasabi mo is ma-absorb nila. And through simple like cake, flowers, ayan, meron silang mga gesture talaga na ipinapakita sa'yo. Parang ma-feel mo talaga kung gaano kanila na-appreciate as their educators. Number 5, teachers, the last one, and I think one of the most important things is to find your own community. So, pupunta tayo sa isang lugar kung saan malayo tayo sa pamilya natin. In times na may mga emergencies, napakahirap makahanap ng mga tao na tutulong sa inyo right away. So, to find people or group of people na hindi mag-hesitate na tulungan ka is napakalaking factor para ma-sure mo din na safe ka sa bansang pupuntahan mo. And in my case, teachers, I am just thankful, as in, blessed and grateful to the max na nakakilala ko ng mga tao na genuine yung relationship na ipinakita nila sa akin and in-offer. So, yung connection namin to the point na kahit na magkakalayo na kami ng lugar dito sa Vietnam, and then may iba naman, nag-move na rin sa ibang bansa, is up until now, nandun pa rin yung genuine care namin for each other. So, for this one, teachers, although meron tayo embassy na pwedeng malapitan, hindi din naman kasi right away tutulungan nila tayo in terms of our distress. So, finding talaga yung community na pwede talaga tayong matulungan in terms of emergencies or anything talaga, small man yan o malaki, it would really be a big help for us, especially if we're just starting our journey in a new country. So, yun po teachers, no? I hope this video would help you out with all the things that you're quite worried about sa pagsimula ng journey nyo dito sa Vietnam. So, see you soon sa isa na namang video. More chicas to come, I would say. And if you're new here to my channel, teachers, please don't forget to follow our Facebook page, which is Teacher G in Vietnam.
So, yun lang. See ya!